Hi guys! Welcome to the second video of our Management Accounting tutorial series. Dito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cost concepts. Aalamin natin yung different types of cost, paano sila nagbe-behave, ano yung mga cost drivers nila, and paano sila makakatulong sa decision making ng ating mga managers. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Sana makinig kayo, sana marami kayong matutunan. Pero before natin umpisahan, nagpapasalamat kami sa mga sumusuporta at nanonood sa aming channel. So, simulan na natin. Yan. Unahin natin sa discussion ng definition ng cost. Ano nga ba ang ibig sabihin ng cost? Ba? So, marami tayong definition ng cost. Actually, hindi lang yan sa accounting pinag-aaralan. Pinag-aaralan din yan sa economics, pinag-aaralan din yan sa politics, or iba pa na mga sangay ng science. Okay? So, pag sinabing cost sa accounting, yan, it is the monetary measure of resources sacrificed. Yan daw ang ibig sabihin ng cost. So pag sinabing cost, yan yung mga binitawan mo para makuha mo ang isang item or makuha mo ang isang objective mo. So kadalasan pagdating sa business, tumutukoy yan sa example purchase price, magkano mo binili yung inventory, ano yung mga nagastos mo para mabili ang inventory, or ano yung mga binayaran mo para sa isang particular expense. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng cost, yung mga nawalang resources. Hindi lang cash. Okay ba? Hindi lang cash ang cost. Malinaw? So pagdating sa cost, marami tayong different types. Pag-aaralan natin 'to isa-isa. Meron tayong different types of cost according to their functions, 'di ba? So nandiyan din yung mga example direct and indirect. Ano ang ibig sabihin ng mga 'yan? Variable and variable at yung mga sumusunod pa. 'Di ba? So yan yung mga different types of cost na pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin siyempre diyan sa una, yang association with cost object. Ano ba ang ibig sabihin ng cost object muna? 'Di ba? Sabi kasi natin, ang cost puwedeng 'yan ay related sa isang cost object. So 'pag sinabing cost object, 'yun nga, 'yan daw yung any item, anything, any event, 'yun nga, for which cost is assigned, accumulated, and measured. Ibig sabihin, 'yan yung inaalam mo. Okay ba? Yan yung pinagkagastusan mo, marami kang ginastos tungkol diyan sa bagay, yun yung cost object mo, okay ba? So 'pag sinabing cost object, pwede yang tumutukoy sa isang product lang, pwede yang tumutukoy sa isang service, puwedeng isang malaking department, puwedeng isang activity, or puwedeng maliit na process, or puwedeng napakalaking process, 'di ba? Actually, halos lahat ng bagay puwedeng maging cost object, 'di ba? Depende na lang sa company ano yung kanyang ina-analyze. Ano ba yung gusto niyang malaman, 'di ba? So, kung ano yung gusto niyang malaman, yun yung gagawin niya or de-determine niya as kanyang cost object, 'di ba? Kapag alam na natin yung cost object natin, pwede na rin nating ma-analyze kung ano ba yung mga different costs tungkol sa cost object na yan. So, meron tayong dalawang cost related sa cost object, 'di ba? Kung gaano siya ka-associated sa cost object. So, meron tayong tinatawag, una, direct cost. Pag sinabing direct cost, yan yung mga cost na economically traceable to the cost object. Meron kang item, 'di ba? Yan yung pinagkagastusan mo. Yung direct cost, yun yung mga kita mo kaagad, meron akong ginastos na ganito. Meron akong ginastos na ganyan, 'di ba? Yan yung direct cost. Example, kapag ikaw ay bumibili ng 'di ba? Kapag merong damit, 'di ba? Kapagka merong damit, kunwari ang cost object natin isang damit, 'di ba? Alam natin merong tela diyan. 'Di ba? Merong tela diyan, may mga design, tapos yung mga ginamit para magkaroon ng, yun nga, mga design, may mga, ano bang tawag mga dun? 'Di ba? Para, ano ba, mga sinulid, example, 'di ba? So, kita natin na merong mga gano'n, 'di ba? So, yun yung ibig sabihin ng direct cost. Yan yung mga cost na nakita mo talaga sa isang item na yun yung mga nagastos, 'di ba? So, sila ay economically
traceable. In contrast, meron din tayong tinatawag na indirect cost. May mga ginastos tayo sa isang damit na 'yan na hindi mo makikita kaagad sa object na 'yon, 'di ba? Example, 'pag bumili ka ng damit puwedeng ano, pumunta ka pa ng bayan, so may pamasahe ka pa, 'di ba? So example 'yun ng indirect cost. Mamaya meron tayong mas, malinaw na example para 'yun mas maintindihan niyo. Pero 'yun yung main difference nila. 'Pag direct cost, economically traceable, kita mo kaagad yung mga ginastos mo tungkol sa isang cost object. 'Pag sinabi naman na indirect cost, mahirap siyang i-trace, okey? So, yun nga, dahil ang indirect cost mahirap siyang i-trace, normally, 'yan yung mga cost na ina-allocate 'no, example din ng mga indirect cost kasi, 'yan yung mga cost na hindi lang sa isang cost object nagagastos. Puwedeng related siya sa maraming bagay, example meron kang, um, manufacturing plant, gumagawa kayo diyan ng mga damit, gumagawa rin kayo diyan ng mga gadgets, 'di ba? 'Yan, gumagawa kayo ng mga gadgets or gumagawa din kayo ng mga sasakyan. 'Pag sinabi rin na indirect cost, 'yan yung mga cost na pinaghatian ng different cost object, kaya inallocate mo lang siya. Kasi hindi lang siya traceable sa isa. So, another definition din yon ng indirect cost, okay? Para mas maintindihan, eto nga yung example natin. Kunwari meron tayo diyang bisikleta, 'di ba? Ano yung mga direct, ano yung mga indirect cost ng isang bisikleta? 'Di ba? So, nandiyan. So, 'pag nakita mo yung bisikleta na 'yan, makikita mo kaagad yung frame, 'di ba? Yung mga bakal-bakal na 'yan. So, kasama 'yan sa direct cost. Yung hawakan, yung handlebar, yung upuan, 'di ba? So, saddle, wheels, mga gulong, pati yung pedal niya makikita mo, pati yung mga chain, 'di ba? Mga brakes. So, yun yung mga direct cost ng bike, 'di ba? 'Pag sinabi naman kasi na indirect cost, so yung mga hindi mo makikita kaagad, 'di ba? So, example diyan, baka nung ginagawa yung ano, baka nung ginagawa yung bike na 'yan may mga nagastos na glue, 'di ba? May pintura, kasama din pintura, 'di ba? Water and electricity, baka may gumamit sila ng kuryente nung ginagawa nila yung bisikleta na 'yan or gumamit sila ng tubig. So, yun naman yung mga direct cost, yun na nga, 'pag sinabing direct cost, mga makikita mo kaagad. Okay ba? 'Pag indirect cost, mga hindi mo mati-trace. Another din, sabi natin 'pag direct cost, kasama diyan yung mga salary of the machine operator and the salary of the assembly line worker. Kasama ibig sabihin sa direct cost, yung mga sahod ng mismong gumawa ng bisikleta. Yung mga directly related sa paggawa ng bisikleta, kasama yun sa direct cost. Kasi nga yun lang yung ginawa nila, eh, okay ba? In contrast, example dito, yung salary ng plant supervisor, 'di ba? Hindi siya yung gumagawa ng bisikleta. Pero necessary kasi na may supervisor, 'di ba? Pagdating sa isang manufacturing plant, kailangan may supervisor para may tumitingin, nagda-direct, nag-check kung yung mga empleyado ginagawa nila yung maayos yung trabaho nila, 'di ba? So related yun sa manufacturing pero hindi siya yung mismong gumawa ng bisikleta. Part yun ng indirect cost natin, okay ba? So part yun ng indirect cost natin. Another, sinabi ko rin kanina, 'di ba, yung depreciation ng manufacturing equipment, 'di ba? Yung depreciation ng mga manufacturing equipment, hindi mo kasi kaagad makikita, "Uy, nung ginawa yang bike na yan nasaan diyan yung may equipment diyan na ginamit?" Yung manufacturing equipment na ginamit diyan, makikita mo ba? Hindi, 'di ba? So, sila ay considered as indirect cost din kasi hindi sila madaling lalo na kung yang manufacturing equipment na yan, ginagamit mo rin sa iba. 'Di ba? Ginagamit mo rin sila sa pag-manufacture ng iba pang mga products. So, tulad din gano'n din yung mga property taxes on plant. So, 'yan yung mga example ng direct and indirect cost natin. Okay? So, 'yun ba. So, sana naintindihan kung ano ibig sabihin ng direct tsaka indirect cost. Pero marami pa tayong mga factor na kailangang intindihin diyan, 'di ba? Nasabi ko nga kanina, yun nga. So, sabi natin diyan, a direct cost to a cost object may be an indirect cost to another cost object, 'di ba?
Kunwari ganito, ang ginawa natin na cost object hindi lang isang bisikleta. Kunwari ang ginawa natin na cost object yung buong manufacturing plant, 'di ba? Ang ginawa natin na cost object yung buong manufacturing plant, pwede 'yun, 'di ba? Puwedeng yung buong manufacturing plant, 'yun yung cost object mo, 'di ba? So pagka gano'n, 'pag yung buong manufacturing plant yung cost object mo, puwedeng yung property taxes, 'di ba? Puwedeng yung property taxes ay maging direct cost. Kasi nga yung property tax na 'yan para sa buong plant lang. Eh, kapagka bisikleta yung ginawa mo, yung property taxes hahati-hatiin mo pa 'yan, 'di ba, sa kung gaano karaming bisikleta yung nagawa mo or baka may mga ibang products ka pang ginagawa. So, pagdating diyan sa mismong bisikleta, indirect 'yan. Pero kapag ang cost object natin yung mismong manufacturing plant, direct cost siya, okey ba? Kasi yun nga, yung taxes traceable or para lang siya sa mismong plant, okey ba? So yun nga, sa pag-determine ng direct or indirect cost kailangan mong alamin ano ang cost object mo. Importante yon, ano ang cost object mo para malaman mo kung ano ang direct and indirect cost. And lastly, sa determination ng direct or indirect cost, kino-consider din yung materiality. So 'pag mapapansin niyo, example dito, nakalagay sa indirect cost yung number ng tornilyo. 'Di ba yung tornilyo indirect, bakit yan indirect cost? Eh, puwede kong bilangin, eh, binilang ko. Merong 55, kunwari lang, merong 55 na tornilyo itong isang bisikleta. O sir, bakit hindi yun ano, 'di ba, bakit hindi siya direct cost, eh, nabilang ko naman kaagad, 'di ba? Kasi nga nakakaapekto yung materiality sa determination kung direct or indirect. Normally kapag immaterial yan, maliit lang halaga, 'wag mo nang pahirapan yung sarili mong magbilang, 'di ba, ng tornilyo bawat bisikletang magagawa mo, 'di ba? So kino-consider na natin siya as indirect cost. Okay ba 'yun? So sabi ko nga 'pag indirect cost normally ina-allocate 'yan kasi hindi lang siya ginagastos sa isang product, 'di ba? 'Yun nga 'pag property taxes i-allocate mo 'yan sa mga bisikleta na nagawa or kung sa iba pa na mga product na ginawa, okay? Hindi tulad ng mga ito, mga direct cost. Alam mo na kung ilan yung frame na gagamitin, 'di ba? So, siyempre fix na rin, alam mo na rin yung price nung direct cost nung frame na gagamitin para sa bisikleta, okay? So, yun yung tungkol sa cost object natin. Yun yung tungkol sa definition ng direct and indirect cost. Ngayon, pupunta na tayo sa pangalawa. Paano kina-classify ang isang cost pagdating sa financial statements? Okay? Ang isang cost kasi pwede siyang isang asset, pwede siyang maging expense, 'di ba? Ibig sabihin puwedeng meron niyang future benefit, puwedeng wala ng future benefit. So pagdating dito sa FS presentation natin, 'di ba? Una, ide-determine natin ang isang cost ba, ay isang asset or isang expense. So, pwede natin siya i-classify either product cost or period cost, 'di ba? Normally ang product cost asset 'yan, eh, and period cost normally ine-expense 'yan, eh. So, ano bang pinagkaiba nung dalawa? 'Pag sinabing product cost, sila ay related to the acquisition or production of an inventory, okey ba? Kaya nga tinatawag din siyang inventoriable cost, eh. Ibig sabihin yan yung kina-capitalize, yan yung nire-record na asset na cost ng isang inventory. Ang tawag dun ay product cost, okey ba? Ang tawag dun ay product cost. Yan yung mga cost related sa inventory. 'Pag sinabi naman na period cost, yan yung mga related na cost sa iba pang functions ng business na walang kinalaman sa production. Example, marketing expenses 'pag binebenta mo yung inventory mo, or delivery expenses 'pag nabenta na pero ipapadala mo, or research and development or administrative expenses, 'di ba? So period cost yung mga yon.
Malinaw? So, yan yung dalawang classification natin. Pwede siyang maging product, which is inventorable, which is asset yan, or pwede siyang maging period cost na normally ini-expense. Kaso nga lang, 'di ba? Depende ulit 'yan, okay ba? Depende ulit 'yan. Itong product cost, pwede siyang eventually naman kasi ang isang asset magiging expense din 'yan, eh, 'di ba? So, ang product cost, puwedeng lalabas muna siya sa balance sheet as an asset, 'di ba? Puwedeng lalabas muna siya sa balance sheet as an asset, tapos eventually 'pag nabenta mo na magiging expense. Actually, gano'n din 'yan sa period cost, eh. 'Di ba? Although generally expense dapat yung period cost, pero paano kapag hindi pa nabibigay sa'yo or hindi mo pa nai-incur talaga yung expense na 'yan, 'di ba? So generally expense 'to, generally asset 'to, pero ayan, puwede silang maging, presented sa balance sheet or presented sa income statement. So 'yan na nga. So sabi natin diyan, so another classification actually sa FS presentation, si unexpired cost and expired cost. 'Pag sinabing unexpired cost, sila yung mga lumalabas sa balance sheet, okay ba? Kasi meron pa silang future benefit. Example nga dito, 'di ba? Sa product cost, unexpired 'yan, nasa balance sheet 'yan kung hindi mo pa nabebenta yung inventory. So lalabas pa siya as merchandise inventory sa balance sheet mo. Pero oras na nabenta mo na 'yon, magiging expense na siya na tinatawag nating cost of goods sold. Tama, napag-aralan na yan dati sa financial accounting. Ang inventory 'pag nabenta na magiging expense, ang tawag doon cost of goods sold na lalabas sa income statement, 'di ba? So pwede siyang unexpired inventory or expired cost of goods sold. Gano'n din naman pagdating sa ating periodic cost, 'di ba? Sabi natin although generally expense 'yan, pero paano kapag hindi pa nai-incur? 'Yun na nga, example mga supplies, 'di ba, mga office supplies. Normally yung office supplies expense 'yan, eh, 'di ba? Pero 'pag 'di pa sila nagagamit, 'di ba, hindi mo pa nagagamit, nandiyan pa lang, nakatago pa lang yung supplies, 'di mo pa nagagamit. So, asset pa sila. O kaya pati mga prepaid insurance. May insurance ka, good for 12 months. So, 5 buwan pa lang nakakalipas, yung remaining na 7 months, asset pa sila. Kasi hindi mo pa sila nai-incur. Okay ba? So yun nga, ang period cost pwede siyang maging unexpired na lalabas sa balance sheet tulad ng mga prepayments. Pero kapag na-incur na sila, expired cost na sila tulad ng R&D, selling, and administrative expenses. Okay ba? So, ayun yung main, classification sa FS. Pwede siyang maging product, pwede maging period cost, pwede siyang maging unexpired, pwede siyang maging expired. Ngayon, um, busisiin natin pero, ano ang ibig sabihin niyang inventoriable cost? Ano ang mga kasama dapat diyan sa inventoriable cost? Napakarami kasing kasama diyan, 'di ba? So, itong period cost okey na 'yan, yan yung mga expenses, yun nga, na hindi related sa production. R&D, selling, administrative. Marami pang iba. Example lang yung mga yan. So, ngayon busisiin natin, ano ba ang kasama sa inventory? Actually, depende, 'di ba? Iba-iba yung composition ng product cost depende kung ano yung business mo. Puwede kasing manufacturing yung business mo, eh, or puwedeng retailer ka lang, 'di ba? 'Pag retailer ka lang ang inventory mo yung merchandise inventory na binibili mo from suppliers tapos ibebenta mo as is, 'di ba? Or puwedeng service business ka, 'di ba? Ang mga service business meron din silang inventory, yung mga work in progress nila, yung mga hindi pa nila natatapos na projects. Okay ba? Meron din tayong manufacturing. Actually, yung manufacturing yung focus natin dito, 'di ba? Dito kasi medyo maraming components, 'di ba? Ano ba ang product cost ng isang manufacturing business? So, meron tayong tatlo. 'Yan yung tatlong inventory ng isang manufacturing business. Nandiyan ang raw materials, work in process, tsaka finished goods.
So, 'pag sinabi nating raw materials, yan ay tumutukoy sa mga yun nga, materials necessary for production. Yan yung mga binili mo from suppliers na raw, 'di ba, unprocessed goods. Yan yung mga main components actually ng inventory mo, 'di ba? Yan yung mga materials na kailangan mong gamitin para ma-produce mo yung final or end product mo. 'Pag sinabing raw materials, puwede yang maging direct material, 'di ba? Puwede yang maging direct material, puwede yang maging mga indirect material. So, dito meron tayong mga ano nga, product cost na direct, product cost na indirect material. Mamaya explain natin 'yan para mas maintindihan niyo. 'Pag sinabing raw materials, 'yan yung mga ginamit para ma-produce ang isang inventory. 'Pag sinabi naman na work in process, eto pa pala, 'pag sinabing raw materials, 'yan pa yung mga, inventory na hindi pa pumapasok sa conversion process. Ibig sabihin hindi pa natin siya mina-manufacture, okey ba? So, 'pag sinabing raw materials, 'yan yung mga hindi pa or nasa pre-production stage pa sila. Ibig sabihin hindi pa sila, pina-process. 'Pag sinabi naman na work in process, yun na nga, yan na yung mga yun nga, undergoing production or conversion process, yan na yung mga ginagawa natin, 'di ba, para maging final product. Kaso hindi pa sila completed. Partially completed pa lang kasi nga, yun nga, ginagawa pa lang natin sila. And lastly, 'pag sinabing finished goods, yan na yung mga nakadaan sa process, 'di ba? Tapos na, ibig sabihin yung inventory, puwede mo na siyang ibenta sa mga consumers mo. Okay. So, 'yan po yung tatlong component ng ating, inventory ng manufacturing business. Pero, pag-aralan din natin kung anong components din ng tatlong 'yan, 'di ba? Tsaka kung paano sila gumagalaw. Eto kasi yung isa pang komplikado pagdating sa cost, 'di ba? Cost concepts, eh, pagdating sa product cost. Ano ang component ng raw materials, ano ang component ng work in process, ano ang component ng finished goods, 'di ba? So, dito tayo. Paano ang flow ng mga manufacturing cost? Yan. Sabi ko nga, una, meron tayong raw materials, meron tayong work in process, meron tayong finished goods. So, 'pag sinabing raw materials, sila yung mga, before, inventory, before production process. Work in process, sila yung mga ginagawa or sila yung mga nasa during production, and finished goods after. So, 'pag sinabing raw materials, 'di ba? So, meron tayong beginning, meron tayong ending, meron tayong binili, 'di ba, na raw materials. So, yung raw materials na yun nga, binili natin, sabi ko nga, 'yan yung gagamitin natin para ma-produce yung ating inventory, okey ba? So, yung raw materials natin, papasok 'yan diyan sa ating total manufacturing cost, 'di ba? So, 'pag sinabing manufacturing cost, 'yan yung cost nung mina-manufacture mo ngayon, ba. So, yung raw materials, papasok 'yan sa total manufacturing cost. So, 'pag sinabi natin na manufacturing cost, yun nga, 'yan yung ginagawa mo ngayon. So, papasok, nandiyan yung direct materials, meron tayong direct labor, meron tayong, typographical error pero manufacturing overhead dapat 'yan. Yan dapat ay isang manufacturing overhead, mali yung pagkaka-input ko lang. Pero yan ay manufacturing overhead, okay. So ayun, ba, yan yung tatlong components ng total manufacturing cost. Ibig sabihin, yan yung cost 'pag ginagawa mo na yung product, 'di ba? 'Pag sinabi natin na raw materials, nabanggit ko kanina, puwede yang maging direct, yun yung direct materials use natin. Puwede yang maging indirect. 'Pag sinabi kasing manufacturing overhead, tinatawag din siyang indirect manufacturing cost, eh, 'di ba? Lahat ng indirect cost na related diyan sa pag-produce ng inventory, overhead or manufacturing overhead ang tawag, okey ba? So, ang raw materials 'pag direct, papasok siya sa direct materials, 'pag indirect, component siya ng ating manufacturing overhead.
So, ano ang ibig sabihin pero talaga ng tatlong 'yan, 'di ba? 'Pag sinabing direct materials, 'yan yung mga raw materials consumed, 'di ba? Materials na direct cost, 'di ba? Sabi natin kasi, raw materials sila yung mga gagamitin sa production. 'Pag sinabi naman na direct, sila yung mga can be economically traced to the product, okay ba? So 'pag sinabing direct materials, 'yan nga yung mga materials na madali mong ma-trace doon sa end product or doon sa final good. Mamaya meron tayong example para mas maintindihan niyo ulit. 'Pag sinabi naman na direct labor, 'di ba? 'Pag sinabi naman direct labor, na-explain ko na 'yan kanina pero hindi lang natin nabanggit yung term na tama. 'Pag sinabing direct labor, 'yan yung sahod, salary, compensation ng tao na mismong gumawa ng product, 'di ba? 'Yan yung sahod ng mismong gumawa ng product. Sabi natin kasama 'yan sa direct cost, 'di ba? Sabi natin kasama nga 'yan kanina sa direct cost, kaya nga direct labor ang tawag kasi sahod. Direct na sahod, okay ba? Direct labor. And lastly, 'pag sinabi naman overhead, yun nga, sila yung mga manufacturing cost na hindi madaling ma-trace sa end product. Sila nga yung mga tinatawag na indirect cost, 'di ba? So, puwede yang indirect materials, 'di ba? Puwede rin yang maging indirect labor, 'di ba? So, yun, tinatawag din siya na manufacturing cost, yung overhead, indirect manufacturing cost. Ngayon, so 'yan yung component ng total manufacturing cost natin. So, intindihin ulit natin, Una, bumili tayo ng materials, 'di ba, ito pala, Una, bumili tayo ng materials. 'Pag ginamit na natin yung raw materials natin, 'di ba? So, puwede siyang maging direct materials, puwede siyang mapunta sa overhead, 'yan, overhead 'yan. Tapos siyempre may taong gagawa, 'di ba? So, yung direct materials, yung taong gagawa, direct labor, tsaka yung manufacturing overhead, yun yung natin ngayon. Yan ngayon yung papasok diyan sa ating work in process. Okay ba yun, 'no? Yan yung papasok sa ating work in process. Yung total manufacturing, yan yung inumpisahan mong trabaho ngayong period. Okay ba? So, ang tawag po doon ay total manufacturing cost. So, pagdating naman diyan sa work in process, malamang baka may beginning, merong ding ending, 'di ba? So, meron kang beginning work in process, meron kang inumpisahan, merong mga hindi pa tapos, ito yung ending. So, 'yan, ang nababawas diyan yung cost of goods manufactured. 'Yan yung mga natapos na inventory, 'di ba? At yung mga natapos na inventory na 'yan, siyempre sila yung pupunta sa finished goods kasi nga tapos na. So, ganyan po yung flow ng ating manufacturing cost. Pansinin niyo, raw materials, papasok 'yan sa total manufacturing cost na meron pang ibang components, direct labor, overhead, 'di ba? Which is yung total manufacturing cost, kasama 'yun sa work in process, 'di ba? At yung mga natapos mo na ang tawag cost of goods manufactured na dagdag sa finished goods. At pansinin niyo ulit, meron kang beginning, meron kang natapos, meron kang ending, 'di ba? So, diyan yung difference, yun po yung nabenta ngayon. Yun po yung cost of goods sold. Malinaw? So, yun po yung flow ng ating manufacturing cost. Sana naintindihan nyo. Pero hindi pa tayo tapos sa portion na 'to. Meron din kasi tayong tinatawag na prime cost, meron din tayong tinatawag na conversion cost. Importante din kasi ito sa mga managers in decision making. Example, gusto nilang malaman magkano ba ang total ng lahat ng direct cost sa isang product. Ang tawag po doon ay prime cost, which is yan yung sum ng direct materials at ng direct labor. Okay ba? Direct materials plus direct labor, yun yung prime cost. Yun yung sum ng direct cost. Meron din tayong tinatawag na conversion cost, 'di ba? 'Pag sinabi naman ng conversion cost, 'yan yung mga cost bukod sa raw materials. Ibig sabihin,
yan yung cost para ma-convert ang isang raw materials sa finished goods. Yan yung kailangan mo para yung raw materials ma-convert sa finished goods. Ang tawag doon ay conversion cost, which is composed of direct labor at manufacturing overhead. Okay? So, yun nga, nakakatulong din yan sa decision making ng isang manager. At ayun, yung discussion natin about FS presentation. Pupunta na tayo next sa cost behavior. Ano naman ang ibig sabihin nitong cost behavior? Ba? Pag sinabi kasing cost behavior, yan yung term na ginagamit para ma-explain ano ang nangyayari sa cost kapag nang bago ang isang bagay. Diba? Yun nga. Yan yung kanilang reaction to changes in activity. Pag sinabing changes in activity, actually normally siya yung cost driver natin eh, 'di ba? Dahil 'di ba? 'Yun. So, 'yun pag sinabing changes in activity, siya yung tinatawag natin na cost driver. Pag sinabing cost driver, siya ang 'yun nga, driver. Siya ang nagiging dahilan kung bakit gumagalaw, nag-iiba-iba ang cost, 'di ba? 'Yun. Pwede yang number of products o units produced, pwede yang number of hours na ginamit yung isang machine, 'di ba? Or pwede yang ano pa ba? Yun nga, total operating hours at iba pa. So pag sinabing cost drivers, yun na nga, yan yung activity. Yan yung activity na kapag nagbago, magko-cause din siya ng changes doon sa isang cost. So, pansin nga, 'di ba? Magko-cause siya ng changes, 'di ba? Siya ay gagawa ng changes. So, pagdating sa cost driver, yung isang cost tsaka isang cost driver, dapat meron silang cause and effect relationship. Pag tumaas yung number of units produced, tataas din yung total cost. O for example, 'di ba? Pag tumaas yung units produced, tataas din yung total cost. 'Di ba? Pero hindi parating gano'n. Ito nga yung pag-aaralan natin. So, meron tayong dalawang cost behavior, 'di ba? Meron tayong tinatawag na variable cost kung saan meron siyang direct proportion with the cost driver or level of the activity or cost driver. Yun eh. 'Di ba? Pag dumami yung na-produce mo, tataas din yung variable cost mo. 'Di ba? Meron siyang direct proportion. Pag dumami yung pinroduce mo, tataas din yung variable cost mo, 'di ba? Meron din tayong mga ibang cost na hindi sila gagalaw, 'di ba? Ito nga, sila naman yung tinatawag na fixed cost, 'di ba? Whether dumami or mabawasan yung ipoproduce mong inventory, hindi mababago yung cost natin. Yan naman. So yan yung dalawang cost behavior natin. Nandiyan si variable cost, yun siya yung nagbabago, 'di ba? Siya yung nagre-react to changes. Si fixed cost naman, hindi siya nagbabago. So yun nga. Example natin nga dito kanina, yun nga. Sa variable cost, as the number of units produced increases, pag dumadami daw na puproduce mo, tumataas din yung total variable cost. Pero dito naman, pag dumadami yung napoproduce mo, hindi nagbabago yung fixed cost mo. Actually, kahit bumaba yung napoproduce mo, hindi magbabago yung fixed cost mo. Okay? Oh, yan. Para mas maintindihan, dito tayo. Diba? Kunwari tayo ay meron tayong manufacturing plant na gumagawa ng mga bisikleta. So mag-i-stick tayo dyan sa example na yan. Diba? Ano yung mga variable cost? Ano yung mga fixed cost? Pag sinabing variable cost, sila yung mga, yung nga, habang dumadami na puproduce mo, dumadami din yung total variable cost. Example, 'di ba? Yun nga, habang mas marami kang napoproduce na bike, syempre mas marami kang frames, gulong, hawakan, upuan, mga pedal, na chains, tsaka mga preno na nagagamit, ba? So yan po yung mga variable costs. Okay ba? Yung mga dumadami every time na marami kang every yun nga, time na marami kang napoproduce.
Actually, 'pag sinabing variable cost, hindi lang 'yan direct material. Puwede rin siyang maging indirect, 'di ba? Meron tayong variable na direct, meron tayong variable na indirect, 'di ba? So yun nga, 'pag marami kang napo-produce, malamang mas marami ka ring gagamitin na tornilyo. Mas marami din na oil or lubricants yung gagamitin mo or pati glue o pati pintura na gagamitin mo, okey ba? So gano'n po. 'Pag sinabi naman kasi na fixed cost, sabi ko nga, whether dumami or mabawasan yung ipo-produce mo, hindi mababawasan yung or magbabago yung fixed cost. Example, depreciation ng PPE mo 'pag ang gamit mo ay straight line method, 'di ba? Alam naman natin pagdating sa financial accounting, puwede tayong mag-depreciate gamit yung straight line method. 'Pag straight line method yung gamit mo sa depreciation, kahit na gaano yung karami yung mapo-produce mo, depreciation mo parehas. Or example, yung renta, 'di ba? Nirerentahan mo yung isang plant or office, 'di ba? Kung saan ka nagpo-produce, 'di ba? Whether, may gawin ka or wala, siyempre babayaran mo yung rent from the owner na fixed price, 'di ba? Fixed price. So yun nga, fixed cost siya. Malinaw? Or yun din, insurance on the production kapag meron kang fixed na binabayaran insurance. So ito yung gusto ko pa na i-differentiate. Ang sahod kasi ng isang empleyado, 'di ba? Ang sahod ng isang empleyado, puwede siyang maging variable, puwede siyang maging fixed cost. Depende kasi 'yan sa kontrata mo with your employer, 'di ba? Normally kasi wages ang term natin doon sa mga arawan yung sahod or yung mga sahod na naka-base doon sa number of units na mapo-produce nila or kung gaano sila katagal nagtrabaho na oras sa isang araw. Ang tawag natin do'n wages. Ibig sabihin, 'pag marami kang tinrabaho ngayong araw, mas mataas sahod mo. Ibig sabihin, 'pag mas marami kang na-produce, mas mataas sahod mo. So, variable cost po sila. 'Pag sinabi naman kasi na salaries, normally sila yung fix yung sahod, eh, 'di ba? Whether marami kang magawa or ma-produce ngayong buwan or konti, ang sahod mo 20K, which is binabayaran puwedeng per month, puwedeng weekly, puwede rin na bi-monthly, 'di ba? So, gano'n siya. Malinaw? So, 'pag sinabing fix, sila yung mga hindi nagbabago, 'pag sinabi naman na variable cost, sila yung mga nagbabago. Okay, eto pala, actually importante din ito na na hindi ko nabigay na example kanina. Actually babalik tayo doon kanina doon sa direct tsaka indirect cost, 'di ba? Yung paints, sabi ko nga kanina, sa pag-determine ng direct or indirect cost, 'di ba? Sa pag-determine ng direct or indirect cost, kino-consider natin yung materiality, 'di ba, ng isang cost. Normally kasi yung pintura ng mga 'yan, 'di ba, immaterial, maliit lang. Kaya nilagay natin siya under indirect materials. Pero may mga product kasi na mahal, malaking factor ng cost yung pintura. Example, mga kotse, mga sasakyan, 'di ba? Normally, yung mga kotse, mga sasakyan, direct cost ang treatment sa mga pintura. Napakamahal kasi magpapintura ng mga sasakyan, okey ba? So yun, application din yun ng materiality. Kalimutan ko kasing banggitin kanina pero importante din yun, eh, okey ba? So, 'wag kayong malilito, minsan ang pintura indirect cost, minsan direct cost. Pero yun nga, kadalasan indirect cost siya pero, 'di ba? Example, magpipintura ka ng building, indirect cost yun. Kasi normally hindi naman siya gano'n kamahal yung presyo, 'di ba, relative to the cost of the whole building. Pero kapag kotse, normally material yun. So balik tayo dito, 'di ba? So yun po yung definition ng variable and fixed cost. Variable, sila yung mga dumadami yung cost habang dumadami yung production. Eto naman mga hindi nagbabago. Pero yun ay tungkol sa total lang, 'di ba? Yun ay tungkol sa total lang. Meron ulit tayong another concept pagdating diyan sa variable and fixed cost, eh, 'di ba? Sabi ko nga, dumadami yung napo-produce mo, dumadami yung total direct materials, total indirect materials, 'di ba, dumadami sila, 'di ba? So yun nga, pagdating sa total cost, yung variable, cost mo
dumadami 'pag dumadami yung cost driver. Pero 'pag fixed cost, hindi siya nagbabago. Pero kapag ang pag-uusapan yung cost per unit, magkano ang presyo or cost ng isang bisikleta, ba? Magkano ang presyo ng isang bisikleta? Sa variable cost, constant po ang presyo ng bawat bisikleta or cost ng bawat bisikleta. Malinaw? Hindi po gumagalaw ang cost per unit ng variable cost, 'di ba? Kasi ang isang bisikleta, isa rin lang yung frame niya, dalawa pa rin yung gulong niya, isa pa rin yung upuan, isa pa rin yung handlebar, 'di ba? Bawat isang product, hindi nagbabago yung direct variable cost. Kahit na marami ka man ma-produce na bisikleta, ang cost ng isang bisikleta, 'di ba, tungkol doon sa variable cost, isa pa rin. Malinaw? Ibig sabihin hindi nga nagbabago yung variable cost per unit. Pero, 'yan, pagdating namang sa fixed cost, example meron kang 20,000 na rent, 'di ba? Imaginin natin, 20,000 yung rent mo, fix 'yon. Whether maka-produce ka ng 10,000 na bike or maka-produce ka ng 20,000 na bike, yung rent, fix 'yon. Pero, yun nga, kapag 10,000 yang na bike nung na-produce mo, 'di ba? 'Pag 10,000 lang na bisikleta yung na-produce mo, 20,000 divided by 10,000, ang fixed cost per unit diyan ay ₱2, 'di ba? Ang fixed cost per unit ay ₱2, 'di ba? Ibig sabihin niya yung fixed cost sa bawat na-produce mo. Pero 'pag 20,000 naman yung na-produce mo, 20,000 yung fixed cost divided by 20,000 na produce mo, piso na lang yung fixed cost per unit. So gano'n naman po siya, 'di ba? 'Pag ang usapan ay yung unit cost or yung cost ng bawat product, 'di ba? Inversely related naman ang fixed cost doon sa kanyang cost per unit. Ibig sabihin, hangga't mas marami kang 'pag tumataas yung production mo, bumababa naman yung cost per unit, tama? 'Pag tumataas yung production mo, bumababa naman yung cost per unit. So, yun po yung concept ng fixed cost tsaka variable cost. Sana naintindihan niyo ulit 'yan. Pero 'pag mapapansin niyo, ang tinutukoy natin dito within the relevant range, 'di ba? Constant siya, 'yan, within the relevant range. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? 'Pag sinabi kasing relevant range, 'yan daw yung level of activity where the concept of variable and fixed cost remains true, 'di ba? Sa totoo lang kasi, actually pag-aaralan 'yun sa ano, sa economics, 'pag pinag-aaralan din sa economics din 'yun. Habang sa long run, yung variable cost para siya nagiging fixed cost, 'di ba? Sa long run, yung variable cost para siya nagiging fixed cost. Gano'n yung concept kasi. Ibig sabihin, valid lang 'yan, depende sa isang relevant range. Ang pinaka-best example ng relevant range natin, siyempre, yung production capacity ng planta mo. Alam naman natin yung isang plant meron siyang maximum na kaya lang na i-produce, eh, 'di ba? Meron siyang maximum production, eh, capacity, tama? So, ibig sabihin, example, meron kang machine, 'di ba? Kaya lang daw mag-produce ng 10,000. Paano kapag ang pinroduce mo 12,000? Malamang madadagdagan na yung fixed cost kasi bibili ka na ng panibagong machine. Okay, so yun yung ibig sabihin natin dito, 'di ba? Depende sa relevant range yang variable and fixed cost. Malinaw? So yung analysis natin diyan, kailangan mo ring i-consider yung relevant range. Hanggang 'di ba, ano ba yung coverage or tawag doon, production capacity ng planta niyo, okay? Next, actually, meron pa ding, dalawa pa na cost behavior, 'di ba? Meron din tayong dalawa pa na sub-concept ng cost behavior. Nandiyan yung tinatawag natin na mixed cost. 'Pag sinabing mixed cost, 'yan yung cost na, yun nga, meron siyang fixed and variable component, 'di ba? Example, 'pag tinignan niyo yung bill niyo sa kuryente, merong fixed yun, 'di ba, may fixed cost yun or meron siyang fixed cost, meron din siyang variable cost, 'di ba?
'Yun. Example, meron kayong isang bahay tapos nagbakasyon kayo, umalis kayo ng isang buwan, 'di ba? Magtataka kayo, isang buong buwan walang gumamit ng kuryente, bakit may babayaran pa rin? 'Yun yung fixed cost na portion, okey ba? Gano'n kasi yung mga kuryente tsaka tubig, eh. 'Pag 'yun nga, meron diyang fixed cost, meron kang fixed na babayaran, tapos nadadagdagan yung babayaran mo depende sa consumption. Ang tawag doon ay mixed cost. Meron din tayong tinatawag na step cost, 'di ba? 'Pag sinabi naman na step cost, 'yan yung cost na nagbabago depende kapag na-meet mo yung isang interval, 'di ba? Example, ano bang best example natin dito? 'Yan kasi yung mga product na naka-range, eh. Example, sige bibili tayo ng pansit, 'di ba? Bibili tayo ng pansit. Merong pansit good for 5. Ang presyo niya 1,000. Merong pansit good for 12, ang presyo niya 1,500. Hindi 1,800, gawin nating 1,800. Merong pansit good for 20, ang presyo niya 2,200, 'di ba? So yun nga. So, ayun. 'Pag sinabing step cost nga, kunwari ilan ba kayong magkakaibigan, 'di ba? Ilan ba kayong magkakaibigan kakain ng pansit? Ilan ba kayo, 3 lang, 'di ba? Kung 3 lang kayo, baka ito bibilhin niyo, 'di ba? So diyan kayo pasok. Pero paano kapag, 10 na kayo na magkakaibigan? Baka dito na kayo bibili, dito na kayo pasok, eh, kasi diyan kayo kakasya, kulang na 'to, tama? So yun po yung, best example ko na naisip tungkol sa step cost, 'di ba? Yan yung 'di ba yun pa, hangga't depende sa interval, tataas yung cost. Malinaw? Depende sa interval, tataas yung cost. Okey ba? So yun, yun yung tungkol sa cost behavior natin, yun yung tungkol sa concept ng variable and fixed cost. Ngayon pupunta na tayo, ito, another important para sa mga managers para makapag-decide, ba. Importante kasi yung tinatawag natin na quality control, ba. Yan yung 'pag sinabi nating quality control, yun nga, it refers to the cost of controlling or failure to control quality. 'Di ba, alam natin as much as possible, 'di ba? Depende sa company pala, 'di ba? Kasi may mga company na mura, may mga company na ang objective nila mag-provide ng high quality products, 'di ba? So yun nga, kapag may defect, 'di ba? 'Pag may defect yung mga product na binibigay mo sa mga customers mo, puwede yang makasira sa reputation ng business, eh, 'di ba? Kaya dito pumapasok yung quality control, yan yung or quality cost. Yan yung mga cost na ini-incur mo para masigurado na pasok sa standard yung mga pino-produce natin na inventory, okey ba? So sabi natin diyan ang quality cost puwede siyang related sa pag-control, 'di ba? Pag-control ng cost or ng quality or kapagka yun may defect, 'di ba? Yun yung cause ng failure kasi nga hindi mo na-meet yung standard, okey ba? So meron tayo diyang 4. Diyan papasok yung 4 na quality cost natin. Meron tayong tinatawag na prevention, appraisal, internal failure cost, at external failure cost. So ano ang ibig sabihin ng mga 'yan, 'di ba? 'Pag sinabing prevention, 'yan yung mga cost, mga unang cost na ini-incur mo para ma-prevent or ma-minimize ang defects. Actually, yun nga, may mga books kasi na nagsasabi na ang prevention cost to prevent cost. Pero alam naman natin, hindi mo talaga maiiwasan yung defects. Meron at merong chance na magkaroon ng defect, 'di ba? So, ano ang gagawin mo? I-minimize mo yung product defects na 'yan, 'di ba? So, yun yung tinatawag na prevention cost. So, ang example natin, 'di ba, para ma-prevent, 'di ba? Planning, paplanuhin mo mabuti kung paano mo gagawin yung, inventory mo, ide-design mo yung process ng pag-produce ng inventory, ite-train mo ng maayos yung mga employee mo, and yun nga, market research. Ano ba ang kailangan ng mga empleyado? Or yun nga, ano yung mga features na dapat tinataglay ng product natin, 'di ba? So, yun yung tinatawag na prevention cost. Yan yung ginagastos mo umpisa pa lang.
before production, okay ba? So, meron din tayong tinatawag na ano, appraisal cost. 'Pag sinabi naman na appraisal cost, 'yan yung mga cost, yun nga, cost of monitoring and inspection during the production process. 'Yan yung mga cost na ginagawa natin para habang pa lang natin yung mga inventory natin, makita na natin yung mga defects. Maayos na natin kaagad. Malinaw ba? So, yung ibig sabihin ng appraisal cost, 'yan yung mga ginagawa natin para habang pa lang, na-check natin, pasok sa standard yung quality ng product. So, nandiyan yung inspection, every different stages ng production, usability testing, quality audits, 'di ba? Ino-audit yung quality ng product, 'di ba? Or 'pag may nakita kang mali, ire-review mo yung design ng product or yung design ng process. Okay ba? So, yun po yung ibig sabihin ng appraisal cost, 'di ba? Ito ginagawa mo, 'yan yung mga cost na ininvest mo before pa mag-produce ng product, or ito naman yung mga ginagawa mo during production ng product. Ngayon, paano kapag may mga defect after production, 'di ba? Ang tawag dun failure cost, kasi nga hindi mo na-maintain yung quality. Nahati din sa dalawa yung failure cost natin. 'Pag sinabi kasing internal failure cost, 'yan yung may defect pero hindi pa dumadating sa customer yung product, 'di ba? Yun nga, hindi na-meet yung quality pero hindi pa dumadating sa customer yung product. 'Pag sinabi naman kasi na external cost, yun kasi yung na-deliver na, eh. Na-deliver na tapos sasabihin ni customer, "Uy, may problema." 'Di ba? Defective 'tong product na pinadala niyo sa'min, 'di ba? So, yun. So, ano yung mga yun nga, yun yung pinagkaiba nila. Ito, internal failure cost, ikaw mismo yung naka-check after nung production, in-inspect mo siya after ng production, nakita mo na siya. So, at 'di pa dumarating sa customer, internal failure cost yun. 'Pag dumating na sa customer, external failure cost. So, ano yung mga example ng internal failure cost? Yun nga, dahil nakita mo, ire-rework mo. O ulitin natin 'to, may defect. Or baka itapon mo na, i-scrap mo na siya, 'di ba? Or downtime, o aayusin natin yung buong system kasi may mali. Defective yung product, so yun nga, magda-down, hindi ititigil yung production, 'di ba? Ititigil yung production. And yun nga, baka sabihin natin sa customer, "Uy, mali yung production, nagkaproblema, eh." 'Di ba, or mali yung delivery, nagkaroon ng problema, eh, 'di ba? So, yun yung mga internal failure cost. At ang pinakamalala, yun nga, external failure cost, 'di ba? Dumating na kay customer yung product, may defect, 'di ba? Masisira din kasi yung image mo, eh, 'di ba? Diyan pumapasok, nagko-complain yung mga customers, yun nga, maraming warranty kang i-incur kasi paayos sila ng paayos sa'yo. Mababawasan yung sales mo kasi nga sabihin nila hindi maganda yung quality ng product mo, at yun nga, baka humantong pa sa litigation. Makasuhan ka kasi nagkaroon ng harm yung product defect mo. Okay ba yun? So, actually ang best example nitong external failure cost 'pag maalala niyo yung ano, eh, yung example nga natin diyan 'pag maalala niyo yung mga, early years ng 'di kung anong mga year na yun, pero 'di ba yung issue dati ng Montero na biglang aabante yung kotse habang traffic, 'di ba? So, dahil dun sa technology nila na auto stop or something, 'di ba biglang aandar, 'di ba? So, mag-o-auto accelerate. So, yun nga, example yun ng mga external failure cost. So, yang unang dalawa, yan yung mga cost na kumukontrol, 'di ba? Dito ayan, kumukontrol sa cost, 'di ba? Kinokontrol mo pala yung quality, 'di ba? Yung mga cost na kumukontrol sa quality. Dito naman, yan na yung failure cost, 'di ba? Yan na yung cost na hindi mo na-meet yung standard, 'di ba? Yung standard na design or features ng product mo. At sabi natin, 'di ba? Yun nga, the longer the defects are uncorrected, the more expensive the quality control cost. Ibig sabihin, yun nga, eto ang pinakamahal. Yung external failure cost, yan yung pinaka-expensive sa mga quality control na yan. Kasi nga, pwede kang makasuhan, pwede kang mawala ng sales. 'Di ba? So, hangga't maaari, dito pa lang, umpisa pa lang, ma-prevent na yung cost. 'Di ba? Kasi dito mura pa, dito magmamahal ng konti, dito medyo mahal na kasi magre-rework ka na. Ito yung, 'di ba, puwede nang masira yung business mo sa external failure cost, 'di ba? So yun nga, mas mahal kapagka hindi mo na-detect kaagad yung mga defects na yan, okey ba?
So, yun po yung tungkol sa quality control natin. Ngayon naman pupunta na tayo sa variance analysis. Actually, overview pa lang 'to, idi-discuss pa natin 'to ng mas detailed sa iba pang uploads natin. Pagdating kasi sa management, pagdating sa management accounting, siyempre importante gagawa ka ng forecast, gagawa ka ng plano, gagawa ka ng budget, 'di ba? Yung pag-compare ng forecast tsaka yung actual results, yung totoong nangyari, 'di ba? Makakatulong 'yun sa manager para ma-evaluate tama ba yung costing natin and paano natin mai-improve yung ating overall operations, 'di ba? Uy, bakit sobrang ano, ang 'di ba, ang forecast natin eto lang mga gastos natin, bakit ang dami nating nagastos, 'di ba? Ano yung mga nangyari, 'di ba? So, paano natin mai-improve para mabawasan yung cost natin, okay? So, yun po yung ano, uses ng variance analysis. Yun nga. So, pagdating dito, meron tayong dalawang cost. Nandiyan si budgeted cost, 'di ba? 'Pag sinabing budgeted cost, yan yung predicted or forecasted cost used in planning the company's overall operations. Yan yung cost na inestimate mo, finorcast mo, siyempre diyan ka rin nag-base kung ilan yung ipo-produce mo na inventory, kung ilan yung mabebenta mo na finished goods pa. So, yun yung budgeted cost. 'Pag sinabi naman na actual cost, yun yung totoong na-incur mo, 'di ba? So, yun 'pag 'di ba, magkaiba yang dalawang cost na yan, lalo na kapag sobrang laki ng difference nila, puwede yang, maging sign ng problema. At yun kapagka in-analyze mo yan, puwedeng malaman ni ano, manager saan nagkaroon ng problema, saan niya dapat i-improve yung kanyang production process, 'di ba? So, sabi ko nga overview pa lang yan. Actually, meron pa tayong tinatawag na ano, flexible budgeting, 'di ba? So, actually kasama din diyan yung standard costing, 'di ba? So, yun na nga, saka pa natin yun pag-uusapan ng maigi. Next na topic natin ay tungkol sa controllability. 'Pag sinabing controllability, 'yan, ang tinutukoy natin dito, yung isang manager, paano niya makokontrol yung isang cost, 'di ba? Yung isang manager kasi hindi niya makontrol lahat ng cost, eh, depende rin yan, yun nga, depende yan sa level ng authority mo, 'di ba? Different levels of management have different levels of influence to control costs, 'di ba? So, yun. Ang pag-uusapan natin dito, yun na nga, kapag ikaw ay manager, kailangan alam mo ano yung mga kaya mong impluwensyahan na cost, ano yung mga hindi mo makokontrol na cost, 'di ba? So, yun. Yan yung tinatawag natin na controllable and uncontrollable. 'Pag sinabing controllable cost, yan yung kayang kontrolin or kung hindi mo man kontrolin, makokontrol, kaya mo siyang maimpluwensyahan ng malaki to the point na para na siyang nakokontrol mo, 'di ba? Yun nga, by a particular manager. 'Pag sinabi naman na uncontrollable, wala kang say, 'di ba? So, yun nga, ibig sabihin, baka wala ka ng decision making tungkol diyan kasi nga hindi mo puwedeng baguhin yan. Either trabaho yan ng ibang managers, 'di ba, or talagang uncontrollable mo kasi outside forces yung mga yan, eh, 'di ba? So, example, yan para maintindihan natin. Kung ikaw si plant manager, ano yung mga kaya mo i-control? Siyempre tungkol sa production. Nandiyan yung direct materials, direct labor, tsaka yung ibang overhead. Hindi mo makokontrol pa rin yung total overhead, 'di ba? Hindi mo pa rin makokontrol yung total overhead. Example, makokontrol mo ba yung depreciation kung iba yung bumibili, si purchasing manager yung bumibili? Ba, hindi mo makokontrol yung depreciation. Lalo na kapag ang policy ng company is straight line method o kaya hindi mo rin makokontrol yung renta ng manufacturing plant kapag iba yung nakikiusap doon sa owner ng planta. Okay, 'di ba? So, 'yan lang yung controllable mo, 'di ba? Ang uncontrollable cost naman ng plant manager, nandiyan yung mga entity-wide cost, 'di ba? Yung mga cost na hindi lang siya ang gumagamit. Example, property tax. Lalo na kapag yung building, kunwari building, isang portion lang diyan yung plant. Yung iba ginagamit ng ibang function, ginagamit ng delivery, 'di ba, ginagamit ng accounting, ginagamit ng ang mga other administrative tasks, 'di ba? So, yun. So, hindi mo siya makokontrol kasi yung mas mataas sa'yo yung nagde-decide ng cost ng mga yan, eh, 'di ba? Hindi si mismong plant manager.
or kaya siyempre uncontrollable din yung mga cost na ang responsible ibang manager. Example, salary of sales personnel. Malamang si sales manager or marketing director yung responsible diyan, ba? Gano'n din yung marketing cost. So, wala na 'yan sa control ni plant manager. So, kailangan mong i-consider as a manager, 'di ba, bago mo baguhin yung cost, siguraduhin mo muna. Bago mo pag-decidean yung cost, siguraduhin mo muna na kaya mo siyang impluwensahan, okey? And lastly, about economic cost concepts, 'di ba? Eto yung mga, tawag dun, mga theories, concepts sa economics na malaki din yung gamit nila. Puwede siyang maging guide ng mga managers, okey? So yun nga. Una, meron tayo diyang tinatawag na differential cost. Anong ibig sabihin nung differential cost? Yan ay applicable kapag meron kang mga actions na pinagpipilian, 'di ba? Example, bibili ka ba nitong machine A, bibili ka ba nung machine B, or bibili ka ba nung machine C? Ito ang cost niya 50,000, ito 70,000, ito 100,000, 'di ba? Ito mas high-tech, 'di ba? Mas high-tech. Ito mas low-tech, 'di ba? Mas konti din yung ano, yung capacity niya. Maraming factors actually na iko-consider pa. Marami ka pang factors na iko-consider. Yun nga, pero 'pag sinabing differential cost, si machine A tsaka si machine B, ilan yung differential cost nila? 20K, 'di ba? Ilan yung differential cost nila? 20K. Kasi ito 50 lang, ito 70. Eh, si machine A, ilan yung differential cost niya with machine C? 50,000. Kasi yun yung cost difference nila. Na makakatulong din yun para sa isang manager, 'di ba, kung ano yung mga gagawin niya sa decision. Pero yun nga, hindi lang yan naman yung mga factors na kino-consider niya, eh. Puwede niya ring i-consider magkano yung production cost, 'di ba? Baka ito mas matipid kasi mas mahal, 'di ba? Mas high-tech, mas matipid, mas marami din siyang features na puwedeng gamitin. Pero siyempre depende, eh, baka ito yung piliin mo kasi hindi na pasok sa budget, kulang yung pera, 'di ba? So may mga factors pa na kailangang i-consider si manager, 'di ba? So diyan din pumapasok yung concept ng incremental and marginal cost. 'Pag sinabi kasing incremental cost, 'di ba? 'Pag sinabing incremental cost, ayun, may machine A ka ngayon, 'di ba? May machine A ka na, kung sabihin natin ang expense na na-incur mo sa kanya 5,000 every year. Tapos papalitan mo siya ng machine B na ang cost ay 10,000. So ibig sabihin incremental, 'yan yung madadagdag na cost, 'di ba? 'Yan yung mga dadagdag na cost 'pag pinili mo ito. Kung ito yung meron ka existing ta's pinili mo 'to, incremental cost 'yun. 'Pag sinabi naman na marginal cost, 'yan yung additional cost per additional product, okey ba? Additional cost per additional product, okey? So 'yun, more or less napag-aralan na kasi 'yan sa economics, eh. Siyempre mababanggit din natin 'to sa mga future topics natin. Pero 'yun na, punta na tayo dito sa opportunity cost. Isang napakaimportanteng concept, opportunity cost, okay? Anong ibig sabihin ng opportunity cost? Yan yung benefits that are sacrificed when selecting an action from different alternatives. Okay ba? Yan. Example, 'di ba? Ito, paano ba? Meron kang dalawang project, 'di ba? Project A, Project B. Kaso sabay yung project na event. So, ibig sabihin hindi mo sila puwedeng gawin ng sabay, 'di ba? Mamimili ka, project A ba ang gagawin mo, project B ba ang gagalawin mo. Dito sa project A, kunwari, ang projected mo diyan magkakaroon ka ng income na 20,000. Dito naman ang projection mo magkakaroon ka ng income na 50,000. Pero siyempre marami ka pa ulit na factor na iko-consider, 'di ba? So, assuming ang pinili natin si Project B, kasi based sa given kung 'yan lang yung alam natin malamang ito yung pipiliin natin, eh. 'Pag sinabing opportunity cost, 'yan yung mawawala, 'di ba? 'Yan yung mawawalang cost dahil pinili mo si Project B. Ibig sabihin, nung pinili mo si Project B, ang opportunity cost si Project A, 'di ba?
Kasi nga siya yung sinacrifice mo na benefit, eh, ba? Siya yung sinacrifice mo na benefit. So, sobrang importante niyan, okey ba? Sobrang importante, okey? Before mo i-acquire yung isang bagay, kailangan mong alamin, ano kaya yung mawawalang benefit kapag kinuha ko 'yan, 'di ba? Kailangan mong alamin 'yun para in the end, hindi ka malulugi. Kasi 'pag minsan kasi 'pag 'di ba, 'pag 'yan lang yung dagdagan natin na lang, dagdagan natin na lang. Ah, 'Yan may project B, may project A, 'di ba? So, hindi mo sila puwedeng gawin ng sabay. Pero kapag tinanggap mo daw si project A, 'pag 'pag tinanggap mo daw si project A, meron pang additional project na kasunod niyan, na available lang kapag kinuha mo si project A. Si project Z kunwari, na puwede kang magkaroon ng income na 40,000, 'di ba? So, pagpipiliin mo si project B, hindi lang si project A yung opportunity cost mo, pati ito na mawawala, okey ba? So, gano'n siya, kailangan mo i-consider yung mga mawawala 'pag pinili mo ang isang alternative. And lastly naman, yung tinatawag na sunk costs. 'Pag sinabing sunk cost, sila yung mga cost na na-incur, nagastos, na-expend, 'di ba, na-spend mo na noon, 'di ba? So, yung sunk cost na 'yan, dahil na nagastos na siya, generally hindi na siya makakaapekto sa mga future decisions, 'di ba? Kasi nangyari na siya noon, 'tsaka wala na ring additional cost diyan, 'di ba? Hindi na siya makakaroon ng additional cost pa, basta nangyari na siya noon, 'di ba? So, yun, irrelevant na siya sa future decision making mo. Hindi tulad nitong dalawa, si A and si B, yun nga importante sila sa decision making. Yun yung mga cost concepts na importante, from economics importante siya sa management accounting. Meron pang iba pero yan yung mga pinaka, importanteng cost concepts ng economics sa management accounting. Okay. So, diyaan nagtatapos yung discussion natin. Sana naintindihan niyo, sana, um, nalinawagan kayo, 'di ba, or naliwanagan kayo sa ating discussion. So, hanggang diyan na lang tayo. Bye bye.